Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyon. Para sa nag-alay ng misang ito bilang pasasalamat, Nestor Rivera and family, Brusa family, Makatangay family, Rodel Culture Shop Davao City, Virginia Aguilera, Jerry Chanco, Antonio Castañeda, Dr. Rita Grace Avero, Narding and Cora Lalim, Semira Aislinn Nuestro, Ioana Marie Nuestro, Julie Ablid and family, Narding and Cora Lalim and family, Nenita Lalim and family, Avelina and Adela Sarmiento and family, Mary Rose Aguas and family, Dr. Bernal and Miles Bernal, Caballero family. Para sa natatanging kahilingan nina Pablo Virgilio S. Cardinal David, Sonia Velasco, Elizabeth de Guzman, Jera and Joyling Compines, Rachel Joaquin Christensen, Rowena D. Ramos, Esther Javier, Gina Morales Reyes, Jinjoy Kagalingan and family, Chimelin Westro, Chester Aranduez. Para sa ating mga kapatid na may karamdaman, lalong-lalo na sina Rachel Joaquin Christensen, Mignon and Edwin Peco, Rowena Ramos, at para sa kaluluwa nina Holy Father Pope Francis, Reverend Father Ricardo D. Torrefiel, Jesus and Monina Lucas, Pilar Rodriguez Lucas, Martin and Ninita Sihuko, Victor Pali Gasa Jr., Ricky Legaspi, Efren Castañeda, Nina Gasa Robles, Irene Javier, Denisa Barbon Makiling, Leonardo R. Abeleda, Guillermo Robles, Nicolson Abeleda, Lourdes Yupanco Sare, Angel Suhuko Jr., Lydia Galang Sihuko, Alberto Villanueva Cruz, Angelina Bago Jose Cruz, Basilia Bago Jose Quizon, Alfredo Quizon, Alicia Villanueva Cruz, Belia Querol, Norlito Ramos, Pasita and Regalado Bernal, Melvin Silva, at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Ikinagagalak po namin na makasama kayo sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Ngayon po ay ikalawang araw ng simbang gabi.
ay pamumunuan ng ating kura paroko, Reverend Father Jeronimo Maria Cruz. Magsitayo ang lahat na sumabay sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang gabi sa inyong lahat, minamahal na mga kapatid. Tayo ay nasa ikalawang araw ng simbang gabi sa gabi, kaya bilang isang sambayanan na sama-sama na nagpupuri at nagpapasalamat at sumasamba sa Panginoon, mangyari lamang na batiin lang ng kahit na kaunti ang inyong katabi sa kanan at kaliwa at batiin magandang gabi o good evening. At
ating papurihan ng Panginoon na siya nag-aalay ng banal na misa. Bigyan natin isang masigabong palakpak ang ating Panginoon sa Kristo. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, atin ngayong aminin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Sabay-sabay. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Kapayapaan, sa lubay kapayapaan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya ay ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Kahabag-habag ang lungsod na itong Suwail at punong-puno ng karumihan at pang-aapi. Wala siyang pakikinig sa Panginoon at hindi tumatanggap ng kanyang payo. Hindi siya nagtitiwala sa Panginoon, ni lumalapit man upang pasaklolo. Oo, sa panahong iyon ay babaguhin ko ang pananalita ng mga tao at bibigyan ko sila ng dilang malinis upang silang lahat ay tumawag sa pangalan ng Panginoon at buong pagkakaisang maglingkod sa Kanya. Mula sa ibayo ng mga ilog Ethiopia, ang aking nangalat na bayan ay sasamba sa akin, magdadala ng kanilang handog. Sa araw na yaon, ay hindi kayo mapapahiya sa ginawa ninyong paghihimagsik sa akin, sapagkat aalisin ko ang mapagmataas at hindi na kayo maghihimagsik sa aking banal na bundok. At ang iiwan ko roon ay ang mga taong mapagpakumbaba na lalapit sa akin upang pasaklolo. Ang natira sa Israel ay hindi nagagawa ng kasamaan at hindi magsisinungaling ni mandaraya man. Uunlad ang kanilang buhay at magiging panatag at wala silang katatakutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ang kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwag. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig, daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Tumutulong siya sa nasisiphayo at ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas. Sa napakukupkop, siyang mag-iingat. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Magsitayo ang lahat. Panginoon ay darating
Siya ay hindi magmamaliw. Tayo ay kanyang tutubusin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, 'Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon.' 'Ayoko po,' tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya ay naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. 'Opo,' tugon nito. Ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae ay nauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos, sapagkat napariton na sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Muli isang magandang gabi sa inyo lahat, minamahal na mga kapatid. Sino na ang nakakadalawang araw ng simbang gabi? Pakitaas ng kamay. At parang kakaunti. Ano? Palakpakan natin lahat yung mga nakakadalawang araw na. Sana mabuo natin lahat. No? Ito ay nobina. Kaya 9 na araw. Sa gabing ito, sa ating pagtitipon, iniimbitahan tayo na pumasok sa isang landas ng pagbabago. At yun yung ating pinakatema sa gabing ito, yung pagbabago. Sa ating unang pagbasa mula kay Propeta Sophonias,
ipinakita ng Panginoon ang kanyang pangako na pagbabago. So, noon, ang mga tao ay hindi sumusunod sa kanya. Madami kung ano man yung mga sira at hindi makatarungan tungo sa kung ano ang mapagpakumbaba, tapat at mabuti. Yun ang pangako na pagbabago ng Panginoon. Sinabi niya na aalisin niya yung mga palalo at ang iiwan mga taong nagtitiwala sa Panginoon. Ang pagbabagong ito ang siyang ibig nating makamit sa Adbyento bilang paghahanda sa pagdating ng Pasko. Sa ating Ebanghelyo, mula kay San Mateo, makikita natin ang kwento ng dalawang anak. Yung isa nagsabi ng oo, pero hindi naman tumuloy sa paglilingkod. Yung isa ay nagsabing hindi, pero siya yung nagpunta doon sa ubasan at nagtrabaho. Nagbago ang kanyang isip, sinunod ang kalooban ng kanyang ama. Ibinibigay sa atin ng talinhagang ito ang magandang punto tungkol sa pagbabago ng buhay. At bigyan natin ng pansin 3 punto. Una, yung kahalagahan ng pagninilay sa ating buhay. Pagninilay, reflection. Alam niyo, ang tao lamang ang maaring makaroon ng pagninilay sa kanyang buhay. Yung mga hayop, kung ano lang yung kanilang nararamdaman, yun yung kanilang ginagawa. Kung nagugutom kakain, kahit na walang pakialam sa iba, kung kinakailangan niya na pumatay dahil sa paghahanap ng makakain, papatayin niya. Kung kinakailangan niya na tumakas, gagawin niya, wala siyang pamilya, no? So, yung tao lamang ang siyang mayroong kakayahan na magnilay. At ang sinasabi nga ni San Atanasio, no? Ang isang tao na hindi marunong magnilay sa kanyang buhay ay nagsasayang ng kanyang buhay. Walang kwenta yung kanyang buhay. Tulad ng anak na huminto at nag-isip tungkol sa hinihingi sa kanya ng ama, tayo rin ay inaanyayahan na magnilay sa oras ng katahimikan, panalangin, ng pagkikipagtuos sa kung ano ang nangyayari sa atin. Sa ganitong paraan lamang magsisimula ang pagbabago. Dahil hindi ka naman magbabago kung hindi mo nakita ang iyong sarili na dapat magbago. Kaya huwag natin itong baliwalain. Ang tao ay tinutokso na kumilos sa araw-araw ayon lang sa kanyang nararamdaman. Kung tinatamad siya, wala siyang gagawin. Kung gusto niya na kumain, kakain siya, no? Kung gusto niya na huwag magtrabaho, handod lang siya sa kung ano-anong gagawin. Kung ibig niya na makaroon ng relasyon, gagawin niya. Pero kung ito ay walang panahon ng tunay
na pag-iisip ng tunay na pagdinilay, ito ay magiging baliwala. Mapapariwara ang taong hindi nagdinilay. Kaya yung ating unang punto ay yung kahalagahan ng pagdinilay sa ating pagkilos. Kaya maaari natin tanungin ang ating sarili, no? Ako ba ay nag-aalay ng panahon para sa pagninilay tungkol sa aking buhay? Nasaan na ba ako? No? Dahil marami tumatanda na lamang at nawawala at hindi alam kung saan siya pumunta. Merong isang spiritual father, ang sabi niya, napakalungkot sa isang tao na yung malalagutan na lang siya ng hininga, mamamatay na lang siya, makikita niya na yung lahat ng kanyang mga ginawang desisyon sa kanyang buhay ay mali. Hindi na siya makababalik sa nakalipas. Dahil ang sabi nga, ang nakalipas ay nakalipas na at hindi na magbabalik kung hindi sa gunita. Kaya yung pagninilay sa bawat araw ay napakahalaga. Si San Ignacio ng Loyola, ang pundador ng mga Jesuita o Society of Jesus, ay nagbigay ng isang tinatawag na spiritual exercise na tinatawag na examen. Ito yung pagtatanong sa sarili, ano ba yung aking nagawa? Halimbawa, sa tanghali, ano ba yung aking nagawa sa buong umaga? Ako ba ay saan maganda yung ginawa ko? Saan naman ako nagkamali o hindi maganda? Yung maganda, uulitin. Yung mali, iwawasto. Pagdating ng gabi, mag-aalay ng panalangin at pagdinilay muli, nagawa ko ba yung sinasabi kong gagawin ko? Hindi na kinakailangan ng New Year's resolution. Nahihintayin mo pa yung bagong taon para sabihin, magbabago ako. Sa bawat araw, may pagkakataon tayo na magbago sa pamamagitan ng pagninilay. Yun yung unang punto. Kaya, tanungin natin sarili, nag-aalay ba ako ng panahon para sa pagninilay tungkol sa aking buhay? Yung pangalawang punto ay, kapag ikaw ay nagninilay, ay mayroon kang kapangyarihan na gumawa ng pagpili na may kamalayan. Yung conscious choices. Yung mga pagpili, desisyon na maayos at maganda. Pagkatapos ng pagdinilay, mas lalo kang binibigyan ng pagkakataon na makapagdesisyon ng tama at maingat. Ang ating alalahanin ay sa bawat pagkilos natin sa ating buhay, tayo ang nagdedesisyon. Wala kang ginawa na hindi ikaw ang nagdesisyon. Kahit na sabihin halimbawa ng iba, ay pinilit lang naman ako ng aking mga kaibigan. Ikaw pa rin ang nagdesisyon na papilit doon. Dahil pwede ka namang hindi sumang-ayon. Kaya yung merong kumisan na kukupisal ang sinasabi ay, nahulog po ako sa kasalanan. Ito ay madidinig natin paminsan-minsan na para bagang naglalakad ka sa kadiliman, bigla ka nahulog sa kasalanan. Hindi ganoon ang kasalanan. Ang bawat kasalanan
ay isang desisyon. Kahit nakatiting na panahon, binibigyan tayo ng Diyos na pumili ng mabuti o masama. Kaya nga may tinatawag tayong konsyensya. Pero itong konsyensya na ito, maaring hindi tama, hindi sa form, hindi siya hinubog, kaya iba-iba yung kanyang pinaniniwalaan. Maaring ang konsyensya na ito ay maaring puno ng guilt, ng ramdam ng kanyang kasalanan, kaya bawat kilos hindi mo maintindihan ang kanyang gagawin. Pero ang tunay na mabuting konsyensya ay nakakaalam tungkol sa itinuturo ng Diyos na mabuti at masama. Sa kasabiang palad ngayon, madaming tao hindi alam kung alin ang tama o mabuti at sila'y nalilito. Ito ay hindi gawain ng Diyos. Ito ay gawain ng kalaban ng Diyos na ibig ibulit ang tao sa kapahamakan. Dahil kung hindi mo naman talaga alam kung saan ka pupunta, saan yung daan, maliligaw ka. Pwede kang maaksidente, malubak. Kaya anong kinakailangan? Ang bawat isa ay kinakailangang alamin ang katotohanan. At ang katotohanan ito ay nagmumula lamang sa Diyos, hindi sa tao. Ang katotohanan ay nanggagaling sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay purong katotohanan. Walang kasinungalingan sa Diyos. Sa tao, maaari siya magtago na akala mo totoo yung sinasabi niya, meron palang maitim na balak na hindi mo nakikita. Kaya kung maniniwala ka sa Kanya at hindi mo nakita yung Kanyang maitim na balak, ikaw ay mapapahamak. Kaya dito, ninanais ng Diyos na magkaroon tayo ng debosyon sa banal na Espiritu upang tulungan tayo na makita ang totoo sa kabila ng napakaraming mga bagay na nangyayari na nagpapalito sa ating buhay at kaisipan. Iisa lang ang totoo, ang mabuti na nanggagaling sa Diyos. Ang masama, kahit na ginagawa ng napakaraming tao, hindi kailanman magiging mabuti. At ang mabuti, kahit na iisang tao ang sumusunod dito, hindi magiging masama, sapagkat ang mabuti ay mabuti, ang masama ay masama. Ang mabuti ay para sa Diyos, ang masama para sa kalaban ng Diyos. Kaya nga, muli doon sa kay San Ignacio ng Loyola, ang sinasabi niya, kanino ka ba sumusunod? Sa Diyos ba na siyang pinuno ng mabuti o sa kalaban? Dahil hindi ka maaari na ang isang paa ay nasa impyerno, isang paa ay nasa langit, magigiba ka, mahahati ka, magiging magulo ang iyong buhay. Iisa lang ang espiritu na maaring nasa sa iyo, mabuting espiritu o masamang espiritu. Hindi pwedeng sabay. Sabi nga ng Panginoon, hindi ka makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Kung ang Diyos, Diyos. Kung yung kalaban ng Diyos ay dapat kang iligtas at dapat mapagnilayan na
tunay na nangangailangan ng tulong ng Diyos. Alalahanin natin ang ating bawat pagkilos ay ating desisyon kahit nakatiting na panahon yung ikaw ay may gagawin tapos nararamdaman mo mali. Yun ay konsyensya ng Diyos na nagsasabi sa atin, huwag mo siyang piliin. Kaya doon makikita ang katapatan natin sa Diyos. Kaya yung ikatlong punto ay kaugnay ng una at pangalawa na punto natin. Ang pag-iwas sa padalos-dalos na reaksyon at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Maraming tao ang napapahamak sa padalos-dalos na pagdedesisyon. Lalo na kung ito ay bukso ng damdamin. Alam natin ito na mga halimbawa, ilang tao ang napatay na at nakulong dahil lamang sa galit sa trapiko. Yung tinatawag na road rage. Na sa sobrang galit, kukuha ng barel, babarilin mo yung isa na tao dahil nakaharang yung kotse niya doon sa yung kotse. Ilang tao na ang siyang napahamak dahil dito. Ilang tao din ang napahamak, nakasakit dahil sa maling desisyon nila na sumunod sa kanilang kagustuhan ng katawan noong sila ay bata pa. Madaming desisyong padalos-dalos ang nagbubulid sa atin sa kapahamakan. At ang sabi nga sa kasabihan, nasa huli ang pagsisisi. Ang padalos-dalos na pagpili ay mapanganib. Hindi ba si Adan at si Eva bilang pinili na sumunod doon sa ahas? Ano ang nangyari? Nakaroon tayo ng sakit, hirap, at kamatayan. Dito sa ating ebanghelyo, ang anak ay nagbago dahil nagnilay siya. At sa kanyang pagdinilay, nakita niya mayroong mali. At siya ay pumili ng tama. Kaya yung una niyang sinabi na hindi, ay binago niya. At siya ay sumunod sa kagustuhan ng kanyang ama. Sa parehong paraan, kung maglalaan tayo ng oras para magnilay at pumili na may kamalayan, maitutugma natin ang ating kalooban, lahat ng hindi tama sa ating buhay. Makakaroon tayo ng lakas, lalo na dahil sa tulong ng Diyos. Alalahanin natin, ang ating mundo ay isang mundong makasalanan na minana natin. Pero ang Diyos ang nagbibigay ng pag-asa dahil siya ang Diyos na naging tao na nagtuturo sa atin ng tamang daan. Kaya nga ang sabi ni Jesus, ako ang daan. Dumaan ka sa akin. Makinig ka sa aking sinasabi. Hindi ka mapapahamak. Ako ang katotohanan. Hindi ang lahat na iyong naririnig na marami ang kasinungalingan. Ako ang katotohanan na magbibigay sa iyo ng buhay sapagkat ako ang Panginoon ng buhay noon, ngayon, at magpakailanman. Minamahal na mga kapatid, hari nawa itong ating siyam na araw ng simbang gabi
ay magbigay sa atin ng pagkakataon na makita ang ating katauhan, ang ating buhay ayon sa pagtingin ng Diyos. At masisiyahan siya kung sa pamamagitan ng ating pag-aalay ng panahon sa pagninilay ay piliin natin ang tama at matuwid at magbagong buhay. Upang sa pagbabagong buhay, ang ating buhay ay maging naaayon sa buhay na unang pinlano ng Diyos para sa atin. Buhay na ganap, buhay na maligaya, buhay na maganda. Yan ang pangako at kagustuhan ng Diyos. Sumunod tayo sa Kanya. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal na mga kapatid, kadalasan ay hindi natin naunawaan ang plano ng Diyos para sa atin. Hilingin natin sa Diyos Ama na loobin niyang malaman natin ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng tunay na pagdinilay sa ating buhay at pagpili sa tama at matuwid upang matupad natin ang kanyang kalooban. Sa bawat kahilingan ating itutugon, Panginoon, patnubayan mo kami. Panginoon, patnubayan mo kami. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan naway magkaroon ng tibay at lakas ng loob sa kanilang buong pusong paggabay sa mga mananampalatayang nasa kanilang pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patnubayan mo kami. Bilang isang pamayanan, naway ibatay natin ang ating buhay sa awa at habag ng Diyos at hindi sa mga pagkukunwari. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patnubayan mo kami. Tayo naway maging tapat at totoo sa ating pansariling buhay upang makatupad sa kalooban ng Diyos nang walang pag-aalinlangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patnubayan mo kami. Ang mga may sakit at namimighati, naway makaranas ng pag-ibig at habag ng Diyos sa tulong ng mga taong nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patnubayan mo kami. Ang mga yumao, naway maranasan ang walang hanggang galak sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patnubayan mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan at ang mga kahilingan ng mga nagpamisa ngayon. Manalangin tayo. Panginoon, patnubayan mo kami. O Diyos Ama, ibuhos mo po sa amin ang iyong biyaya. Tulungan mo kaming matupad na may pusong tapat ang iyong kalooban. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid na itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan na sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan makpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming ginugunita ang mahal na Birheng Maria, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak, noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag ditong sanlibutan. Kaya kaisa na mga anghel na sisiawit at papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nabubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal,
Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinatiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pakakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose, na kanyang minamahal na kabiyak, kaisa ng mga apostol, ni San Bartolome, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sabay-sabay. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin, Panginoon, kami ay iadya sa lahat ng masama, pakalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pakakasala. Pakalooban mo kami ng kapayapaan, kagalingan at pakakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Peace be with you. Magsulubod ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood
of our Lord Jesus Christ, keep us safe for eternal life. Amen.
mga kapatid, tayo ho ay nakakaroon ng kaunting segundo ng katahimikan pagkatapos ng pagninilay ng salita ng Diyos upang matimo sa ating isipan at damdamin ang ating mga nadinig na salita ng Diyos. Kaya tayo ay humihinto at nagninilay ng panamandali. Gayun din po naman, kapag tayo ay nakukomunyon, tayo ay humihinto pagkatapos ng komunyon para ating malinamnaman at maramdaman sumasa atin ng Diyos. Tinanggap natin siya sa banal na komunyon. Ang buhay ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang misteryo ng kabanal-banalang katawan at dugo. At iyon ang panahon para magpasalamat sa Kanya at magpuri sa lahat ng biyaya na Kanyang ibinibigay. Yun din po ang isa sa pinakamagandang panahon para kung meron man tayong kahilingan o pangangailangan, maibulong natin sa Panginoon. Hindi lang sumasa atin ng Diyos ang mas higit na tama, tayo ay sumasa Diyos. Dahil mas malaki ang Diyos kaysa sa atin. Kaya, salamat sa biyaya ng katahimikan at panalangin. Ito ho ay para sa atin. Para sa inyong pamilya, para sa lahat ng nangyayari sa ating bansa, at para sa buong mundo. Magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami ay magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsiupo ang lahat para sa ilang paalala. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa National Youth Day. Mayroon po tayong ipinamimigay na sobre alay sa Pasko. Maaari nyo itong ihulog sa buslo o ibigay sa opisina ng ating parokya. Mayroon po tayong parol para kay San Bartolome na may temang Jesus, liwanag na nagbibigay buhay, pag-asa ng mundo. Sa mga nagnanais mag-sponsor ng parol, magpag-ugnayan lamang sa parish office o sa labas ng ating simbahan. Ang Ministry on Youth Affairs ng ating parokya ay magkakaroon ng ika-30 Paskong Paslit sa darating na December 22, 2025 na may temang 3 dekadang pagbibigayan, kwento ng pag-ibig sa bawat kabataan. Dahil po dito, kami po ay humihingi ng tulong tulad ng grocery bags, laruan, loot bags at hygiene kits. Para sa inyong mga tulong donasyon, maaari po kayong pumunta sa may booth sa may harap na pintuan ng ating simbahan. Maraming salamat po sa mga naghandog ng alay ngayong ikalawang araw ng simbang gabi. Sa ikatlong araw po ng ating simbang gabi bukas, ang ating pong iaalay ay spaghetti, pasta at sauce. Para sa iba pang mga detalye, magsadya lamang sa opisina ng ating parokya o bisitahin ang ating Facebook page, Apostol San Bartolome de Malabon. Maraming salamat po. Magsitayo. Ilang paalala lang po sa Naila. So yung parol po na siyang alay po natin ay maaari nyo ipabasbas dito sa operatorio kamukha nung ginawa kanina. Yung po ay lalagyan ng pangalan ng inyong pamilya o kung sino man na ibig ninyong ilagay na bilang tanda na
kayo'y kasapi sa mga sumusuporta sa lahat ng ating gawain ngayong Kapaskuhan. At yun po, pagkatapos basbasan, ay maari nang isabit doon sa Christmas tree doon sa ating stage. So, yun po yung inyong pakikilahok sa lahat ng ating gawain sa Kapaskuhan na ito. At gayon din, yung pong ating mga iniaalay ay magiging bahagi ng pamimigay na 300 at least 300 indigents, yung pinakamahirap at poorest of the poor. Meron hong ipinibigay na bawat araw, ito yung maaaring ibigay, pero hindi ho limitado doon. Kahit na isang biskwit, isang lata ng pagkain, pwede hong ibigay. So, wala hong limitasyon yon. Ang binibigay lamang ay harinawa dahil bumubuo sila ng ang CSSD ng mga ibibigay na pagkain, halimbawa spaghetti. So, pag spaghetti, meron ganito, merong noodles, merong sauce, etc. Kaya yun ho yung binibigay. Pero libre po kayo na magbigay ng kahit na ano mula sa puso. Tandaan po natin, mula sa puso. Pakiulit nga po, mula sa puso. Yan ang biyaya ng pag-ibig ng Diyos mula sa puso. Kaya yung ating ibinibigay ay pagbibigay muli lamang, no, bilang pasasalamat sa pag-ibig ng Diyos na nanggaling sa kanyang puso. Kaya maraming salamat po sa inyong mga ibinibigay. Palakpakan po natin ang bawat isa. Salamat po. Maraming salamat. Magsitayo na po tayo para sa pagbabasbas. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. iyuko natin ating ulo habang ginagawat ang pagbabasbas. At ipanalangin din po ninyo yung mga wala dito, no? Inyong minamahal sa buhay, miyembro ng pamilya, saan man sila naroroon, at sila'y bahagi ng ating pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Ating isagot, Amen. Amen. Lakas natin, Amen. Pasigdahin nawa kayo sa malasakit na mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng lahat magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayong taglay ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang pagpapala. Ipalaganap ito sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Salamat sa Diyos. Salamat. See you tomorrow. In Jesus' name.